Ikinwento na ang pagbubukas ng episode ay nagpatuloy mula sa matinding cliffhanger ng Season 1 kung saan si Momo Ayase ay na-corner sa isang outdoor hot spring ng tatlong lalaking manyak na may kaugnayan sa pamilyang Quito, isang misteryosong angkan na tila may koneksyon sa mga kababalaghan. Ang tatlong manyak ay hindi basta-basta, sa halip, sila ay tila miyembro ng isang kulto o tagasunod ng isang sinaunang ritual. Hindi sila nagdalawang isip na pasukin ang pribadong lugar kung saan naroroon si Momo. Sinabi na walang kaalam-alam si Momo sa kanilang layunin, ngunit malinaw na masama ito dahil inatake siya ng mga ito at sinubukang pilit na lunurin sa mainit na tubig ng paliguan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi siya agad nakapanlaban, ngunit nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang buhay, sinabing bigla raw siyang nagpakawala ng isang malakas na enerhiyang espiritual na tila matagal nang natutulog sa kanyang loob. Ang espiritual na enerhiya raw na iyon ay naging sanhi ng isang malakas na pagyanig sa paligid na tila isang pagsabog mula sa kanyang kalooban. Bunga nito, ang buong estruktura ng hot spring ay nagsimulang gumuho, dahilan upang matabyunan ang mga manyak. Sa puntong iyon, dumating naman daw ang Chamber of Commerce, kaya't napilitang magsitakbo ang mga manyak, dala ng takot at pagkabigla. Habang nakahandusay pa rin si Momo, iniulat na nagulat siya at natanong sa kanyang sarili kung sino ang tumulong sa kanya. Wala siyang matandaan na may iba pang naroon. Doon na ipakita ang tunay na tagapagligtas si Turbo Granny na sa pagkakataong iyon ay nakatransform bilang isang laruan, isang maliit at tila inosenteng stuffed toy na pusa. Ipinakita na palihim pala siyang sumunod kay Momo mula pa noong nagsimula ang misyon at sa huling sandali ay siya ang gumawa ng hakbang upang pigilan ang krimen at iligtas si Momo mula sa kapahamakan. Habang si Momo ay nasa labas pa, iniulat na sina Okaran at Gigi ay nanatili sa loob ng bahay upang mag-imbestiga. Habang nag-iikot, nadiskubre daw nila ang isang nakatagong silid na hindi agad napapansin, isang kwarto na halos buong paligid ay natatakpan ng mga talisman, mula sahig hanggang kisame. Habang sinusuri pa nila ang silid, biglang tumunog ang doorbell. Inakala nilang si Momo ang dumating, kaya't agad nila itong pinuntahan. Ngunit ayon sa tagapagsalaysay, hindi si Momo ang kanilang nadatnan sa pintuan, bagkus, 5 matatandang babae ang nakatayo roon, lahat ay bihis sa paraan na nagpapakita ng awtoridad at pagiging konserbatibo. Ang mga babae ay pinamumunuan ng isang karismatikong leader na nagpakilalang si Noki Quito. Ipinakilala ni Noki ang kanilang grupo bilang mga may-ari ng inuupahang bahay ni Gigi na kung saan naroroon ngayon sina Okaran at ipinaalam nilang sila ay mga miyembro ng pamilyang Quito. Iniulat na hindi agad naging agresibo ang mga babae. Sa halip, tinanong muna nila sina Gigi at Okaran kung bakit may isa pang medium o taong may espiritual na kapangyarihan na naroroon sa bahay. Doon na nagsimulang lumabas ang tunay na intensyon ni Noki. Ayon sa ulat, bigla niyang inilabas ang isang shotgun at tinutok ito sa mga binata bilang pananakot. Sa sandaling iyon, pumasok pa ang isang pulis, ngunit hindi ordinaryong alagad ng batas. Siya ay iniulat na isang tiwaling pulis na kaalyado ng pamilyang Quito. Kasama niya ang mga lalaking umatras mula sa engkwentro sa hot spring na ngayon ay bumalik upang harapin ang dalawang bida. Sa kabila ng sitwasyon, sinubukang panatilihin ni Okaran at Gigi ang kanilang composure. Sinabi na para makatiyak na hindi sila nagsisinungaling, nagbigay ang manyak ng isang maliit na pagsubok kay Okaran, isang tila walang kabuluhang tanong tungkol sa paboritong football team ni Gigi. Sa kabutihang palad, alam ni Okaran ang sagot, Paris Saint-Germain. Dahil dito, pansamantalang lumambat ang tensyon, ngunit hindi pa rin nawala ang hinala ni Noki. Nang tinanong niya si Gigi kung nasaan si Momo, iniulat na nagsinungaling si Gigi at sinabing wala ito sa bahay. Ngunit halatang hindi naniwala si Noki. Ayon sa tagapagsalaysay, nagsimula ng lumalim ang kanyang pagdududa at dito nagsimulang umalingasaw ang pakiramdam na mas malala pa ang susunod na mangyayari. Matapos ang matensyong engkwentro sa bahay ni Gigi, si Momo Ayase ay naglakad palayo upang mag-imbestiga ng mag-isa. Sa kanyang paglalakbay, bitbit niya ang kanyang bag kung saan nakatago si Turbo Granny. Habang nilalakbay niya ang isang tahimik na daan sa kanayunan, iniulat na narating niya ang isang lumang shrine. Ito ay tinatawag na Shrine ng Tsuchinoko, isang lugar na ayon sa mga lokal ay may koneksyon sa mga alamat at kababalaghan ng kanilang nayon. Nakilala niya ang isang lalaki na nagsisilbing tagapangalaga ng lugar. Ipinakilala raw nito ang kanyang sarili bilang Manjiro, isang may edad na lalaki na mukhang seryoso ngunit may kakaibang hilig sa teknolohiya. Ipinahayag sa kwento na si Manjiro ay isang tinatawag na VTuber. Ipinakita ng vlogger kay Momo ang daan papasok sa loob ng dambana. Sa pagpasok niya, napansin niyang simple at luma ang loob at sa gitna nito ay naroon ang isang maliit na altar na may nakalagay na tuyong balat ng ahas na sinasabing balat ng Tsuchinoko. Habang sinusuri ni Momo ang paligid, nagsimula ng magpaliwanag ang tagabantay ng dambana tungkol sa kasaysayan nito.
Ikinwento ng tagabantay na mahigit 200 taon na ang nakalilipas, pinaniniwala ang may isang higanteng nilalang, isang serpiente, na naninirahan sa ilalim ng bundok. Ayon sa alamat, kapag ito raw ay nagalit o hindi nabibigyan ng alay, nagkakaroon ng pagputok ng bulkan at trahedya sa buong nayon. Kaya't bilang kapalit ng katahimikan at kasaganaan, napilitan ng mga ninuno ng mga tagabayan na mag-alay ng mga bata sa dambana upang hindi magalit ang halimaw. Ngunit ipinaliwanag din ng tagabantay na sa paglipas ng panahon, humina ang paniniwala sa alamat na ito. Ang dambana ay hindi na raw aktibong ginagamit para sa mga ritual at ginawang tourist spot na lamang ito ngayon. Ginagawa na lamang itong paalala ng isang madilim na nakaraan, isang bahagi ng kasaysayan na nais kalimutan ng ilan, ngunit patuloy na pinapaalala sa mga bagong henerasyon upang hindi na maulit. Ikinwento na pagbalik ni Momo sa bahay ni Gigi, nadatnan niyang magulo na ang sitwasyon, makikita raw na sina Okaran at Gigi ay wala ng malay at nakahandusay sa sahig na kagagawa ng miyembro ng pamilya Kito. Dahil sa nasaksihan, hindi nagdalawang isip si Momo na pumasok sa eksena. Kagad daw siyang sumugod sa mga miyembro ng pamilya Kito at walang pag-aatubiling gumamit ng kanyang lakas at espiritual na enerhiya. Gumamit siya ng mga mabilis at malalakas na atake, pinagsama ang kanyang kaalaman sa martial arts at ang kapangyarihang nakuha niya mula sa mga naunang karanasan. Sa gitna ng labanan, muling lumabas si Turbo Granny mula sa kanyang taguan sa bag ni Momo at tumulong upang mapanatili ang balanse ng laban. Ngunit ayon sa kwento, bigla raw dumating si Noki Kito. Sa kanyang pagpasok, agad na nagbago ang ihip ng hangin. Ipinakita ni Noki ang kanyang kakaibang presensya, kalma ngunit matindi ang aura. Hindi nagtagal ay nakipaglaban siya kay Momo at dito nakita ang tunay na lakas ng pinuno ng Kito family. Sa kabila ng determinasyon ni Momo, hindi siya nakapantay sa kombinasyon ng bilis, karunungan sa pakikipaglaban, at espiritual na kakayahan ni Noki Kito. Sa kasagsagan ng kanilang sagupaan, tinamaan si Momo ng isang malakas na espiritual na atake na nagpalipad sa kanya patungo sa lumang kwarto na natagpuan nila kanina, ang silid na balot ng daan-daang talisman. Doon siya bumagsak, tila wala na muna siyang kakayahang lumaban, habang ang tensyon sa bahay ay patuloy na tumataas. Ipinahayag ni Noki Kito na ang kanilang pamilya ay nagsasagawa ng sakripisyo sa halimaw para sa kasaganahan ng bayan at upang mapanatiling tahimik ang bulkan. Inamin niyang ang bahay ni Gigi ang ginagawang altar ng mga alay, at posibleng ang mga magulang ni Gigi ang sunod na biktima. Ikinwento na habang si Momo ay nasa loob ng silid na puno ng mga talisman, may biglang nangyaring hindi inaasahan, ang sahig daw ng kwarto ay unti-unting naging parang buhangin. Para itong naging isang uri ng mahiwagang quicksand na biglang nagbukas sa gitna ng silid. Bago pa man makaalis o makapaghanda, bigla raw lumubog si Momo pababa sa dilim. Kagad na tumakbo sina Okaran at Gigi upang sagipin siya, ngunit habang sinusubukan nilang hilahin si Momo palabas, sila rin ay nahatak pababa. Hindi lamang sila ang nahulog, maging ang mga miyembro ng pamilya Kito na nasa paligid ay nadamay. Isa-isa raw silang nilamon ng mahiwagang buhangin na tila may sariling pag-iisip. Bumagsak sila sa isang hindi kilalang lugar sa ilalim ng lupa. Ang espasyo raw ay malawak, madilim, at may kakaibang aura. Ang buong lugar ay may malamig at nakakatindig balahibong katahimikan na tila ba walang ibang buhay doon maliban sa kanila. Mula sa kadiliman ng yungib, bigla raw lumitaw ang isang napakalaking nilalang, isang dambuhalang halimaw na may mahabang katawan, malaahas na galaw. Ayon sa ulat, si Turbo Granny ang unang nakapagsalita at agad niyang binigkas na ang nilalang ay isang Koragari, isang mapanganib na espiritual na nilalang na kadalasang konektado sa kadiliman at sumpa. Sinundan nito ni Okaran na nagbigay pa ng dagdag na impormasyon. Sinabi niyang ayon sa mga dokumentado at alamat sa mundo ng mga cryptid, ito ay tinatawag na Mongolian Deathworm, isang nilalang na kadalasang isinasalarawan sa mga kwento bilang isang makapangyarihan ngunit hindi Diyos na halimaw, isang uri ng cryptid na may kakayahang pumatay agad gamit ang lason o elektrisidad. Ikinwento na nagpatuloy ang pamilyang Kito sa kanilang ritual ng pag-aalay, sumisigaw ng mga lumang panalangin at umaasang maliligtas sila sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Ngunit ayon sa salaysay, biglang sinunggaban ng halimaw ang buong pamilyang Kito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtago sina Momo, Okaran, at Gigi sa isa sa mga bahay. Habang nagtatago sila, ikinwento na biglang nakaramdam ng matinding sakit sa isip sila Okaran at Momo. Si Okaran ay biglang nagbago ng anyo at naging bersyon niya bilang Turbo Granny. At bigla itong umatake kay Gigi. Dito nagtapos ang episode na may matinding cliffhanger na nag-iwan ng takot at kaba.